Iyon, isang magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Just Vlog po, muling manggugulo sa inyong mga buhay-buhay. Muli na naman tayo maghahasik ng lagim at mga karumal-dumal na content ngayong umaga. Eto, breaking news tayo mga kababayan. Isang mataas na opisyal sa gobyerno po nagbitiw. Ano kaya dahilan? Pero ang napapansin natin mga kababayan, pagka ganitong mga may nagbibitiw mga kababayan, ito kasing mga ito matitinong mga tao ito mga kababayan. Sa kanilang mga pamumuno po, opo, masasabi nating matino itong taong ito. Kasi sa kanyang panunungkulan bilang direktor ng isang sangay ng gobyerno ay talaga namang ipinakita niya po ang kanyang tapat na paglilingkod sa bayan mga kababayan. Kaya lang, napapansin natin pagka ikaw ay matuwid, ikaw ay tapat, ikaw ay gumagawa ng tama, at kung ikaw ay naglilingkod ng maayos mga kababayan, tinitira po. Itong mamang ito, hindi naman po ito politiko kasi mga kababayan. Siyempre, pag hindi ka politiko at may mga tumitira sa'yo, hindi ka naman kasi politiko, talagang hindi ka papayag na miminosin o kaya tatapak-tapakan ng iyong pagkatao mga kababayan. Sino ba yan, Gajas? Binabanggit mong tao na yan, bakit hindi mo pa sabihin? Napakarami pong pasakalye dyan. Papasok na kami sa trabaho, ang tagal-tagal mo naman, papanood mo na yan. Sino ba yan? To. Sige na nga, panoorin na natin. Mula po sa ating pinagtitiwalaan na impilan, walang iba po kundi ang Net25 News and Information. Sa mata ng agila, pasok! Nagbitiw na sa pwesto si National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Sa kanyang sulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Agosto 15, maging epektibong kanyang pagbibitiw oras na makapamili na ng kanyang kapalit. Sinabi niya sa kanyang resignation letter na ang mga kritiko sa kanyang pamumuno ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Hindi anya siya papayag na madungisan ang maraming taon nito sa serbisyo sa gobyerno, pati na ang pagiging NBI Director. Kinumpirma naman ng Malacanang na natanggap na ni PBBM ang resignation ni Santiago. Ayon kay Palace Press Secretary Claire Castro, wala pang komento sa ngayon ang Pangulo ukol rito. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Santiago bilang NBI Chief noong June 2024. So yun po mga kababayan, ang ating napanood, siya pala ay si Ginoong Santiago mga kababayan, yung director po ng NBI. Ayan, sinasabi natin mga kababayan, matino po kasi ito Ayaw niya ng natatapak-tapakan yung kanyang pagkatao at ang kanyang tapat na paglilingkod sa bayan ay ganun-ganun na lang na kanilang dinudungisan mga kababayan. Hindi siya pumapayag sa bagay na ito. Dahil dito, wala na, nagbitiw na mga kababayan. Ganito po kasi ang nangyayari. Baka pagka medyo matino, tapat sa paglilingkod ang isang kawani ng gobyerno, titirahin ka. Kasi baka naman, dahil sa iyong katapatan, sa iyong paglilingkod, masagasaan mo. Masagasaan mo, mali yung pindot ka, masagasaan mo yung kanilang mga kapritsyo, yung kanilang mga illegal na aktibidad, talaga naman na gagawang ka talaga ng paraan para ikaw ay maalis o umalis sa pwesto mga kababayan. Pero hindi lang po yan ang ating pag-uusapan. Meron pa po tayong isa Ito pong tungkol sa gagawin ni Senator Rodante Marcoleta na pag-iimbestiga mga kababayan sa flood control. Itong mga proyekto na kung napanood nyo mga kababayan yung
napakalakas ng ating Pangulo. Oo, bantakin mong hinawakan niya yung semento, ginanon lang niya ng kamay ay durog na durog na. Di po ba't napakalakas ng kanyang mga daliri at ang kanyang mga kamay, mga kababayan? Pero hindi yun lakas. Ang isinisimbolo nun, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung semento na ginamit sa proyekto na yan ay baka 10% semento at 90% na buhangin, mga kababayan. Oo, mantakan mo gaganunin mo lang madudurog na yung semento, mga kababayan. Meron bang ganun naman? Wala talagang mangyayari. Eto na ngayon, eto na. Sa Martes na po, sa Martes, magkakaalaman na. Isang madugong labanan ito, mga kababayan. Talaga namang gigisahin, pipigain po sila ng ating pambansang senador na si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya eto nga, nagbabala po doon sa napanood natin sa Saganang Mamamayan, kung napansin ninyo. Sabi niya, ang uunahin niya dyan, yung mga kontraktor, mga kababayan kailangan mapigan niya na kumanta na sila. Ibulgar na nila at sabihin na nila kung sino-sino yung mga congressman na kanilang nabigyan o kaya nasuhulan para sabi ni Senator Marcoleta, para hindi lang kayo ang naiipit. Ganun ang babala niya. Malalaman natin yan, mga kababayan, sa darating na Martes. At susubaybayan natin yan. Isang madugo talaga ito kasi malalaking tao ang babanggain, iimbestigahan dito, mga kababayan. Pero ang ating senator na si Senator Rodante Marcoleta, wala pong kinatatakutan yan, mga kababayan. Ipaglalaban niya kung ano yung tama. Kaya nga ang sabi, napakarami ko pong nababasa na comment sa comment section. Basta't nag-post ng tungkol kay Senator Marcoleta, sabi nung mga nagko-comment, hindi nasayang yung boto namin. Yan po ay isang bagay na napakatotoo po. Congratulations po, Senator Marcoleta, at sana po ay ipagpatuloy niyo po ang inyong ginagawa alang-alang sa kapakanan po ng ating bansa. Baka sakali po ay gumanda pa po yung takbo ng ating bansa. Ayun, at yun lamang ang aming maibabahagi, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras kayo datnan ng ating video, lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa. Bye-bye!